Librang Tata sa ilang mga parokya ng Sultan Kudarat Diocese of Cotabato. Oo, ang dami pa na nagsubaybay natin. At sa pagkakataong ito mga kapatid, ating tatalakayin, di basta-basta, mga handog sa INC, yumakap sa simbahang Katoliko. O di basta-basta, grabe ang propaganda nila. Kaya ano yung mga propaganda? Yung mga aklat na ginagamit ng INC, aklat Katoliko. Mamaya tatalakayan natin. Pero ito ang ilang mga handog. Isang handog ng INC ang tumitiwalag. Handog ka ba na Iglesia ni Cristo? Yes, sir. O handog na Iglesia ni Cristo? So ibig sabihin, yung mga magulang mo ay mga Iglesia ni Cristo. So, kay pagkabata sa akin, sir, pag buwan ko sa kalibutan, handog ko. Kasi ginpabunyagan nila ako sa Katoliko, dito sa San Carlos Borromeo, kasi angan-angan na-convert sila tungod sa mga maayon ng mga gila sa mga ministro. Okay. Pero mga mali. Pila mga katuig na iglesia day? 12 anyos mo na iglesia. 12 anyos pa. Ano kasi mo yung padre? Siyempre, hindi ba ko ang tinuod ay kutulik ko. Na-convince na ka nga katoliko tinuod? Pero saan mo ka na-convince ka katoliko tinuod? Katulad yung debate nila po, Barbas, pagkadong na kasi yung padre, siyempre, hindi ba ko ang tinuod ay kutulik ko. Si Brother Arcel po, since nakita nyo, adult na siya, so ngayon lang siya bininyagan, sabihin, galing siya from other religion. Siya po ay mula sa Christians. Ayan, so mula po siya sa Iglesia ni Cristo. So, Brother Arcel, pwede mo bang i-share sa amin kung what made you decide to be Catholic? Kasi syempre, aware naman tayo na hindi ganun ka-welcome or may hostility, ayan, pagdating sa doktrina ng Simbahang Katolika at Iglesia ni Cristo. So kayo po, what made you decide to be Catholic? Sa ibang mga sa social media natin, paglito sa pagtatanong ko sa kanya, sasagot ko lang yung tama. Talagang sakit talaga. Kaya doon ako na ano talaga sa aral. Tawag ko talaga hindi. Anong sekta ka galing? Dati po akong Iglesia ni Cristo ni Manalo. So since birth ka nandun, di ba? Oo, na ano po, nung 21 years na handog po ako. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong hanggan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong hanggan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Habang lumalaki, nagkautak daw. Paano ito si Senador Marcolita? Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sina po kasi may pumunta po sa akin dito ng ministro. Eh, tinanong po ako kasi sabi ko po na yun sa kanila, sabi ko hindi naman totoo na talikod yung unang iglesia. Eh ngayon, ang sabi sa akin, sige, ibig sabihin naniniwala ka na Diyos si Kristo. Sabi ko, oo, sabi sa akin, sige, bigyan mo ako ng talata na Diyos si Kristo. So hindi medyo totoo okay na. na tumalikod ang tunay na iglesia. Ang tumalikod, Brother Jando, sila. Ang mga piki na iglesia ang tumalikod. So napansin ninyo na proud si Senador Rodante Marcolita na si handog Iglesia ni Cristo. At napansin niyo yung pahayag sa isang handog na siya'y tumitiwalag sa INC dahil nagkautak daw siya. Kaya malaking insulto ito sa side ni Marcolita. Bakit? May kakayahan siyang i-research. Di ba niya sinubukang i-research kung sino talaga ang nagtatag sa itong simbahang Katoliko at sa Iglesia ni Cristo para makumpara? So, ito ang tatalakayin natin. Di basta-basta ang mga handog na yayakap simbahang Katoliko. Dahil mula noon, grabe ang propaganda nila paggamit sa mga aklat Katoliko. Ito ating ipagpatuloy.
Isang handog ng INC ang tumitiwalag. Handog ka ba na Iglesia ni Cristo? Yes, sir. O handog na Iglesia ni Cristo? So ibig sabihin, yung mga magulang mo ay mga Iglesia ni Cristo. So, kay pagkabata sa akon, sir, pag buwan ko sa kalibutan, handog ko. Kasi ginpabunyagan nila ako sa Katoliko, diri sa San Carlos Borromeo, kasi angan-angan na convert sila tungod sa mga maayon ng mga dila sa mga ministro. Okay. Pero mga mali. Anong sekta ka galing? Dati po akong Iglesia ni Cristo ni Manalo. So since birth ka nandun, di ba? Oo, na ano po, nung 21 years na handog po ako. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Sa daming mga sikta na nagsisilitawan sa ating panahon, katuparan yan sa 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Ang layunin ni Satanas na mailayo ka sa tunay na simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, mailayo ka sa sakramento na kailangan para sa ating kaluluwa, para sa ating kaligtasan. Pero bago natin i-expose yung iba't ibang mga argumento nila, inanyahan natin mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na mag-like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Tatalakayin natin mga kapatid. Handog ng INC ang tumitiwalag. Handog ka ba na Iglesia ni Cristo? Yes, sir. O handog na Iglesia ni Cristo? So ibig sabihin, yung mga magulang mo ay mga Iglesia ni Cristo. So, kay pagkabata sa akon, sir, pag buwan ko sa kalibutan, handog ko. Kasi ginpabunyagan nila ako sa Katoliko, diri sa San Carlos Borromeo, kasi angan-angan na convert sila tungod sa mga maayon ng mga dila sa mga ministro. Okay. Pero mga mali. Anong sekta ka galing? Dati po akong Iglesia ni Cristo ni Manalo. So since birth ka nandun, di ba? Oo, na ano po, nung 21 years na handog po ako. Una po, yung nagsimba po ako sa Katoliko, naghahanap po ako ng ng kasisira sa Katoliko. Bakit daw? Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Habang lumalaki, nagkautak daw. Paano ito si Senador Marcolita? Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nagiging epektibo itong matagal ng argumento sa INC, name game deception, ang paggamit sa mga aklat Katoliko na basta lang nakabasa ng aklat Katoliko tulad nitong aklat na ito na Father Smith Instructs Jackson. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, ang pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang
malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Cristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan. So, yan. At ang argumento nila, mismo otoridad Katoliko na pinatunayan na kailangan kang aanib sa Iglesia ni Cristo upang ikay maligtas. Ang tanong, ang Iglesia ni Cristo ba na binanggit diyan sa kanilang sinipi na aklat Katoliko ay tumutukoy ba yan sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo? Ang problema mga kapatid, dahil ang propaganda kasi ng INC, una, dahil ang pangalan na Catholic was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch. Iniwan na daw ng simbahang Katoliko ang pangalang Iglesia ni Cristo. Yun ang desipsyon ng mga ministro. Sino nagsabi? Pakinggan ninyo si Parba. Alam nyo ba mga kapatid na dalawa sa debatista ng INC, sila pareho na kaharap ko sa public debate. Wala na ngayon sa INC. Alam nyo yan? Kung alam nyo, sige, comment. Sino itong dalawang ministro na hindi mo na makita sa INC kahit sa TV? Sino? Silang dalawa nagiging kaharap ko na sa public debate. At itong mga aklat na ito, ang palaging ginagamit sa lahat nila na debate. Posible, sa susunod na debate, maghanap na sila ng iba pang mga aklat Katoliko dahil bistadong-bistado na. Gusto pa ba ninyo na may debate pampubliko sa INC? Yung ministro? Ako gusto ko. At gusto ko nga na yung mga kasama natin na pare ang haharap din. Maganda ang epekto pag pare ang haharap. Si Father Abiba Arganyosa, si Father Fran Villegas, at ang ating dami natin mga kaparian diyan pa sa Diocese of Talibon, si Father Greg. Kaya kung merong debate sa INC, gusto ko na ang haharap ay pare. Pero kung gusto nila na ako ang haharap sa INC, napakaganda. Matagal nang wala, no? Di ba? Matagal na. Nawala. Sana magkaroon. Gusto kayo? Comment kayo mga kapatid. Okay. Eto. Ang argumento kasi nila na ang pangalang Iglesia ni Cristo was abandoned by Catholic Church dahil pinalitan. Eto. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa ka nga sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimoro, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Yan. Para sa mga di nakaunawa ng Cebuano, tinanggal daw ng simbahang Katoliko ang pangalan na Iglesia ni Cristo. Yan ang maling-mali na argumento ni Mr. Parba. Ano daw ang nakasulat sa Biblia? Sabi niya, Iglesia ni Cristo. Ang tanong, kung Iglesia ni Cristo ang nakasulat sa Roma 16:16, Churches of Christ o mga Iglesia ni Cristo, sapat na ba patunayan
na dahil may pangalang Iglesia ni Cristo, ay kay Kristo na ang iglesyang yan? Mismo ang kanilang Pasugo Magazine nagsabi. Hindi sapat yan na patunayan. Sa Pasugo Magazine na may maliit na pulyeto, ito ang mabasa, mga kapatid. Oh. Hindi nangangahulugang sapat ng tawaging lamang na Iglesia ni Cristo ang isang iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo. So dito pa lang sa kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid, abay, bistado na sila. Hindi nangangahulugang Iglesia ni Cristo tunay na kay Kristo. At yun din ang argumento ni at logic ni Senador Marcolita, di ba? Di ibig sabihin na kapangalan ay pinag-aari na sa pinangalanan nito. Ngayon, anong sabi ni Parba? Ulitin natin. The name was abandoned. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa ka nga sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimor, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Oh, so kailan ang One Holy Catholic? Idiniklara 1870. Wala umano yan sa Biblia. Pinalitan. Pero siya mismo ang nagbuking sa kanyang sarili. Nun bang tinawag na Iglesia Katolika? Pinalitan ba? Siya mismo ang nagbasa. Nung ginamit niya ang aklat ni Reverend Father Edward Taylor, ito paboritong-paborito ng mga ministro ni Felix Manalo, ano po ba ang mabasa dito? Ito ang ginamit ni Parba. Pero, merong bahagi na hindi sana dapat pwedeng ituloy nila. Natuloy niya pagbasa. Ito. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by St. Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Oh, see? Asan ang sinabi diyan na iniwan? For the first time, the Church of Christ, the church founded by Christ, for the first time, called the Catholic Church. Oh. Asan yon ang sinabing pinalitan? Okay, may nabasa ako dito kay Itsoy. Sabi ng INC, tampered raw kayo. Yun ang argumento nila na tampered daw ako. Pero di nila napansin na sila'y umanib sa tampered na iglesia. Bakit? Umanib sa tampered na iglesia, di po ba ginagamit nila ang iba't ibang mga aklat Katoliko? Sa debate namin ni Parba, balikan natin sa debate namin ni Parba, hindi ba tinampered niya ang aklat na ginamit ko? Bakit? Ano po ba ang nakasulat sa naturang aklat? Ito mga kapatid, balikan muna natin kung paano sila ang panay nagsabi tampered, pero sila ang nagtampered. Ito sa debate namin. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na ako, they all together fantastic to say that
Oh. So, napanginggan niyo. Anong sabi ni Parba? The all together fantastic to say that the remote beginning. Pakita ko ang nakasulat sa aklat, ha? Asan diyan ang the all together fantastic to say? Di ba nakasulat, it is not altogether fantastic to say? Napakalinaw yan. It is not fantastic. Paano binasa ni Parba? Oh, sino ngayon ang tampered dito? Sino ngayon ang nandaya? Balikan natin. Pero ang mastermind, matuturo sa inyong libro, gusto na ako, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flam against heaven. Mga mastermind. Oh, ayan. Panay sila nagsabi, tampered. Pero si Parba, yun, tinampered ang nabasa. Di lang yan. Yung ang daming mga iba't ibang version natin dito na may mabasang One Holy Catholic Apostolic Church. Sa Protestant na salin. Pero pag gagamitin natin yan, yun, ang palusot ng mga pastor, research naman kayo, di po ba? Di naman ibig sabihin dahil ginamit namin yan, sola escriptura na ang simbahan Katoliko. Kami mga apologists ng Katolik. Pero ginamit natin ang iba't ibang salin. Bakit? Para pagbigyan ang kanilang pangangailangan. Ang problema na sila nagsasabing tampered, ito'y malinaw tinampered ng kasama nila, oh. Nagandinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin, ha. Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, ha. Ayan. Ito po ang lugar na yun, oh. Ito po. Ayan po yun, oh. Ayan po yun, oh. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Oh, say, imagine, nakita ninyo may dikit. Pagkatapos, di daw siya ang nagawa. Posible, Defensor Katoliko. Nasa kanya ang Bible. Pagkatapos, Defensor Katoliko ang pagbintangan na gumawa ng pagdikit na yan. Ha? Hindi lang yan. Oh. Sa mga nagsasabing, tinampered. Sino bang mahilig magtampered? Di ba? Kahit ang aklat Katoliko, natampered na. Ito pa. Mga aklat Katoliko, ito pala. Ito. Ito ang aking Birheng Maria. Imagine, dahil ito'y sagot sa nag-comment na ayon sa INC, tampered daw kayo. O, tingnan ninyo. Sino nag-tampered ngayon? Ha? O. Sandali, si humility, mahirap magbingi-bingihan ang hindi bingi. Si Brad Windel pa ang tinawag na Mr. Tampered, pero may ebidensya na si Sinita ang may book na tampered. Oh, hindi lang yan. Ang kanilang ministro na nagbasa. 'Di ba? Sa mga aklat Katoliko, tinampered. Halimbawa, ito. Sandali. Ito na aklat. Ano tong aklat na ito? Ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan. Ginamit nila ito. Makita ninyo, oh. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan, napansin nyo ba ang pagtampered, mga kapatid? Aklat na ito, kulay puti. Ang hinawakan, ito, na kulay. Tingnan ninyo. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo
na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Narinig ninyo. Binasa lang natin ang Aklat Katolika. Binasa daw nila. Niya ang Aklat Katolika. At itong aklat na ito, anong pahina? Balikan natin siya. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Sa pahina 63 pa. Ngayon, kaya nga nag-challenge ako sa mga INC minister. Sige, pakita nga ninyo itong aklat na ito na pinakita ninyo sa screen na may pahinang 63. Itong aklat na ito. Bakit? Tingnan ninyo. Binivideohan ko itong aklat na ito. Na pinakita at binasa daw. Pinakita ko sa inyo mga kapatid. Pahina 1, pahina 2. Alam nyo bang hanggang pahina 18 lang ito? Wala na itong pahina 19. Walang pahina 19. Therefore, walang pahina 20. Kung walang pahina 19, walang pahina 20, walang pahina 28, tanong, sa pagpakita ng ministro sa aklat na ito, bakit may pahina 63? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng... Binasa lang nila ang aklat Katoliko. Pahina 63. Ngayon, sasabihin nila, tampered kayo, tampered. Di ba malinaw? Na yun ang taktika nila mga kapatid. At matagal na itong ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo. At nagbunga din ang kanilang ginawang ito. Bakit? Dahil daming mga nadala, mga inosente. At di lang yan mga kapatid, sa mga aklat na ginagamit nila, alam nyo naman na iba't ibang mga aklat Katoliko ang pinagchap-chap dito. So iniwan daw ng simbahang Katoliko ang pangalang Church of Christ. Hindi yan totoo, mga kapatid. Dahil booking si Parba sa kanyang paggamit mismo sa mga aklat. Balikan muna natin How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa kang nasa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimoro, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Tinanggal daw ng simbahang Katoliko ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Kailan? 1870. Tinanggal. At dahil 1870 na opisyal, iwala na ang pangalang Iglesia ni Cristo. Una, kung tingnan natin ang aklat na ginagamit nila, mga mahal na kapatid, walang iba kundi ang aklat na pinutol kasi nila yan. Ito, Discourses of the Apostles' Creed. Ito ang ginagamit na argumento ng mga ministro. Pahina 191. Ito, pero pinutol.
Ito ang mabasa, mga mahal na kapatid. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Church, as descriptive of Christ Church. Umano ang official name as descriptive. Ano yung descriptive? Paglalarawan sa Iglesia ni Cristo. One Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. Bakit may descriptive of Christ Church na nakasulat dito? Balikan natin ang kanilang pasugo magazine. Dahil inaamin mismo sa kanilang pasugo magazine ang pangalang Iglesia ni Cristo ay hindi sapat upang kilalanin kay Kristo ito. Ito, hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang na Iglesia ni Cristo ang isang iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo. Kaya nga, dami ang mga iglesyang nagdala sa ating Panginoon Jesucristo. Katuparan yan sa babala ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo 24:5. Anong sabi niya? Sapagkat maraming darating na gagamit ng aking pangalan na magsasabing sila ang Kristo at marami silang ililigaw. Marami ang magdala sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo at isa na ang Iglesia ni Kristo. Bakit? Isa na ang Iglesia ni Kristo. Balikan natin ang pahayag mismo ng mga ministro na ginamit lang nila ang Roma 16:16 at iyon din ang sinabi ni Marcolita, siya daw ay kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil inaangkin ng mga ministro mula pa ni Felix Manalo ang Roma 16:16. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman ninyo. Maliwanag umano. Kapatid na Michael, gaya ng nalalaman ninyo pag binasa ang Roma 16:16, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yun. Inaangkin agad nila, mga kapatid, na sila daw yan ang tinutukoy. Dahil Iglesia ni Cristo ang pangalang narehistro sa Securities and Exchange Commission dito sa Pilipinas. Nasa Artículos de Incorporación para Paul 4, Los Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo, abay inaangkin na sila daw ang tinutukoy diyan. That's very illogical, mga kapatid. Bakit? Una, sila mismo ang nagsabi na ang tunay
na iglesia, ang iglesia ni Kristo, sila mismo nagsabi, ang unang iglesia ni Kristo, walang iba, kundi ang Iglesia Katolika. Balikan natin ha. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. O, see? Itong simbahang katolikong ito ay siyang dating Iglesia ni Kristo. Kaya kung inangkin nila ang Roma 16:16, mga kapatid, Roma 16:16, abay, tumutukoy yan sa Iglesia Katolika dahil sabi nila, ang Iglesia Katolika ay yun ang dating Iglesia ni Kristo. At dahil inangkin nila ang Roma 16:16, so anong lalabas na argumento? Eh di may squatter. Dahil hindi yan tumutukoy sa kanila, di ba? O, squatter yan, mga kapatid. Inaagaw ang tunay na iglesia. Kaya, sa mga nagsasabi, ito pala, Ang pandaraya sa debate o kawalang katapatan ni Mr. Talibong na kinatawan ng Iglesia Katolika. Iyan ang kanilang ginagamit na argumento na may pandaraya. Pero alam niyo, yung desisyon ng moderator, abay, hindi yan ipinakita nila. Hindi ipinakita nila ang desisyon ng moderator. Excuse me. At hindi lang yan. Di napansin ng karamihan na kahit ang mga aklat na ginagamit ni Felix Ane Parba, no? Abay, pinag-magic pala, mga kapatid. Minagic. Kaya i-forward ninyo ito sa mga kapatid nating mga Katoliko para alam nila itong mga taktika ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. At ma-aware kayo na ito ang paraan nila para yung mga inosente ay matangay. No? Kaya marami na ang naliwanagan at kahit handog yumakap sa simbahang Katoliko. Isang handog ng INC ang tumitiwalag. Handog ka ba na Iglesia ni Kristo? Yes, sir. O handog na Iglesia ni Kristo? So ibig sabihin, yung mga magulang mo ay mga Iglesia ni Kristo. So, kay pagkabata sa akon, sir, pag buwan ko sa kalibutan, handog ko. Kasi ginpabunyagan nila ako sa Katoliko, diri sa San Carlos Borromeo, kasi angan-angan na convert sila. Tungod sa mga maayon ng mga dila sa mga ministro. Okay. Pero mga mali. Pila mga Kaya sana marami pang mga magkautak at sila'y yayakap sa tunay na iglesia at hindi sa iglesyang tatag lamang ng tao. Balik sa inyo, Brad Jando.